Mahilig ka bang kumain ng teriyaki? Pues, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pinaka-basic na teriyaki sauce. At kung saang dish pwede natin gamitin, gaya ng teriyaki chicken, teriyaki beef, at teriyaki salmon. So, simulan na natin. Ang tuturo ko sa inyo ay yung pinaka-basic na teriyaki sauce. Maraming klaseng teriyaki sauce. May naglalagay ng chicken stock, ng ginger, ng garlic. Pero ito yung main ingredients niya. Gagamit tayo ng soy sauce. Japanese soy sauce yung gamit natin. Then, sake. So ito, cooking sake to. Hindi naman to yung mamahali na yung iniinom. Gagamit din tayo ng mirin. So ang mirin, isang klaseng Japanese rice wine na ang lasa nito is medyo matamis. Nagdadagdag siya ng glaze dun sa ating sauce. Isa pang basic na ingredients is asukal o sugar. Ito naman yung magbibigay ng additional sweetness sa ating teriyaki sauce. So, simulan na natin. Sa isang cooking pot, so gagamit tayo dito ng timbangan o scale. Kailangan lang natin ng 150 grams na asukal. Then gagamit din tayo ng measuring cup para dun sa mga liquid ingredients natin. 500 milliliters na soy sauce. Tapos 400 milliliters na mirin. At 400 milliliters na sake. So itong sake pala, yung ordinary sake lang yung gamit ko ha. Wag na kayong bumili ng mamahalin yung iniinom. Okay na to yung cooking sake. So, pagsama-sama na natin lahat ng ingredients, isasalang na natin siya sa apoy hanggang sa matunaw yung asukal niya at saka ma-burn out ng konti yung alcohol from the sake. So, medyo malaki yung batch na ginawa ko kasi pwede mo siyang ilagay sa bote tapos ilagay mo siya sa fridge for future use. Tumatagal siya ng mga 2 to 3 weeks sa fridge. So, kunyari gusto niyo lang ng ulam, mag-stir fry lang kayo ng kangkong, pwede rin, tas lagay nyo ng teriyaki sauce. Hintay lang natin itong ma-reduce. So at this point, na-burn out na yung alcohol niya. So pwede nyo siyang tikman. Kung okay na sa panlasa nyo, that's it, okay na siya. Pero kung hindi pa, gusto nyo dagdagan ng konting asukal, depende sa inyo yan kung gaano katamis nyo gusto. So matapos lutuin ang sauce, ituturo ko naman sa inyo kung paano ito gamitin. Sa pamamagitan ng mga common na teriyaki dishes na nakikita nyo sa mga restaurant. Gaya ng teriyaki chicken, teriyaki salmon, at teriyaki beef. So simulan na natin. Subukan natin ngayon gumawa ng teriyaki salmon. So meron akong 2 pirasong salmon dito. So, hatiin lang natin sa gitna. So, mga ganito lang siya kalaki. O tayo ng konting cornstarch. Ila-lightly coat lang natin yung salmon natin sa cornstarch. Itong cornstarch yung magbibigay din ng lapot dong sa sauce. So, very light lang talaga. After nating makot ng cornstarch yung mga salmon, ipapan fry natin siya. So, simulan natin ng mag-pan fry. Lagyan lang natin ng konting mantika. So, una natin lagi yung balat para mas maging crispy.
So, pagkayari natin siyang i-pan fried, isa-set aside lang natin siya. So, pag medyo malamig na yung kawali natin, lalagyan na natin yung sauce. So, kung mapapansin nyo, unti-unti na lumalapot yung sauce natin. So, dagdaran nyo lang ng konting luya. Then, ibabalik na natin yung mga pinirito nating isda kanina. Tapos i-base nyo lang na ganyan. Hindi lang naman limited sa salmon yung sauce na to. Pwede nyo gumamit ng galunggong, tilapia, kung anong trip nyo gawin teriyaki. So at this point, ready na siya. Pe-plating na natin. Lagyan lang natin ng spring onion for garnish. So, ito na ang ating teriyaki salmon. So, next naman, papakita ko sa inyo paano gumawa ng teriyaki chicken. Meron akong 3 chicken thighs dito. Skin on. Pero kung ayaw nyo na may balat, tanggalin nyo, okay lang. So, slice lang natin siya ng maliliit. Mga ganitong size. Gagamit ulit tayo ng cornstarch. So, i-dredge lang uli natin yung manok. Bali yung cornstarch, tumutulong siya para maging malapot at maging glossy yung ating sauce. So, i-dredge natin yung mga manok, lightly coated lang. Then, simulan na natin siyang iprito. Then, mantika. So, pag mainit na yung mantika, simulan natin mag-pan fry. So, pag na-reach na yung ganitong level or ganitong itsura, pwede nyo nang idagdag yung teriyaki sauce na ginawa natin kanina. Since medyo madami yung manok na nilagay ko, medyo dagdagan nyo rin yung sauce. So, pag nag-caramelize na yung sauce na ganyan, ibig sabihin ready na siya. So, plating na natin. Lagyan natin ng konting sesame seed. So, tapos na ang ating chicken teriyaki. So, para sa last dish natin ngayong araw, teriyaki dip naman. So, kailangan lang natin ng konting bawang, mga 7 cloves. Tapos, finely chop lang natin. Kalahating kilong beef sukiyaki. So, hiwain lang natin ng medyo maliit.
So kung meron naman kayong steak, pwede rin. So lutuin nyo yung steak, kung paano nyo lutuin, tsaka sa doneness na gusto nyo, then sa dulo, lagyan nyo ng teriyaki sauce, okay din naman yun. So magpainit ulit tayo ng mantika. Lang natin yung mga bawang. Hayaan lang natin medyo maging brown yung bawang para may lasa siya ng toasted na bawang. So kapag natusta na yung mga bawang natin, lalagyan na natin yung mga beef. So, hintayin lang natin magbago yung kulay ng ating baka bago natin ilagay yung sauce. Siguraduhin natin hindi siya ma-overcook. So, nakikita nyo ganyan, almost 90% na yung nagbago yung kulay ng karne. Pwede na natin ilagay yung teriyaki sauce. At this point, tatanggalin natin yung mga karne. Kasi magiging overcook na siya, magiging matigas. Then, hintayin lang natin mag-caramelize yung sauce. Saka natin ilalagay sa ibabaw ng karne. Pag na-reach na yung ganitong consistency o nag-caramelize na siya, pwede na natin siyang ilagay doon sa hinango nating beef kanina. Then, lagyan lang natin siya ng konting sesame seed, konting green onions, para lang sa garnish. So, tapos na ang ating beef teriyaki. So, kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe para update kayo sa ating mga bagong upload. Until next time.